Ngunit ikaw, gaano mo siya kakilala? Gaano mo siya kinikilala at gaano mo siya kinilala? Kung hindi pa, simulan mo na. Kung wala pa at di mo pa siya nadarama, damhin mo na siya. Kung hindi mo pa ginugusto at sinasabi mo'y may takda ang lahat para makilala mong lubos at sumunod ka, paano kung hindi na dumatal ito sa iyo? Kaya't huwag ka na ring magsabing tsaka na lamang. Kundi ngayon na rin, sapagkat nang makita mo kung paano siya maghari at manguna kapag siyang naghari sa bawat isa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, sulong. Magmuni-muni kayo, magbulay-bulay kayo sa mga sinambit ko. Ito bagay katang isip ng tao? At paano kakathain ng gayong wika ko? At sino naman ang nagsilid sa babaeng ito para pag-aralan mo ito't ibigkas mo sa tao? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mawawawaan nyo't mauunawaan pang higit kung Espiritu ng Ama tinanggap nyong matwid. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Isang pagninilay. Halimbawa, sa baboy, nag-alaga ka ng baboy. Inaruga mo yan, pinangalagaan mo ng gusto. Nakita mong lumaki ang kanyang tiyan. Nakita mo kung papaano napapalaki ng ama yan. Ngunit di mo nakikita ang loob niyan. May mga anak na lumabas na buhay sa ilang baboy mo. Ngunit sa ilan ay may patay at sa isa ay namatay lahat. Sino ngayon ang nangalaga? Tao ba? Sino may gustong mamatay yaon? Tao bang nag-aalaga na gusto niya maraming maging anak ang baboy niya? Subalit sa kabilaman, nang gayon ang pangyayari, namatay ba ang nag-aalaga? O ang totoo at tapat ay umaasa pa rin na sa kabila ng namatay ang kanyang inaalagaan, may bubuhay pa rin at higit doon maaring kamtan sa susunod na panahon. Yaon ang Ama. Pinakikita niya ang bawat kaganapan upang may pagnilayan. Pinatutupad niya ang bawat kaganapan upang may mapagtanto at mapagtantuan ng tao. Subalit ilan kaya ang nagninilay, nagtatanto at nagbubulay-bulay? Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, magsumiklab ang galak nyo, kayong nadaramay Ama, sapagkat ang galak nga'y ibibigay niya kung tatamtaman nyong natimtim nyong lubos, siya ngay sa puso nyo. Katamtaman ka man ngayon, maaring magningas pa ang pag-aalam ng init na nadama mo, sapagkat siya ang bubuhay para ikay maging anak na masigla. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo nga naman. Sino nga bang tao ang wala naman siyang kaupulang alam sa kung paano magtibay, nakapagtibay siya. Wala naman siyang nararamdamang aliw sa puso niya, natutuwa siya. Wala, di ba? Ngunit, sinisigurado ng Ama, kapag ang espiritu niya'y nasa pagkatao ng tao, mararamdaman ang galak, mababago ang isip, mag-iibang pandama, at magtitibay para maging anak siya. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ganito ba ang nararamdaman nyo? Naramdaman nyo na ba ang gayon na hindi nyo alam noon bakit kayo nagkakaganyan at nagkaganon? Aba, magpuri kayo sapagkat hindi taong nagsilid sa inyo nito, kundi ang di nyo nakikita, ngunit maliwanag na nakagagalaw at magpapagalaw sa buo mong katawan.
mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Kaya nga't maliwanag na tinura ng tao, kung anak ka ng Diyos, ba't di ka bumaba dyan at iligtas mo ang sarili mo? Subalit ang tapat ay di umimik, hindi nagsalita, kundi hinigit ang hininga at sinambit, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Kaya't tiyan ang mabibigkas ng mga anak ng Ama na nakadama, nakakilala, nagsusumakit, nagsusumikap, na siya'y madama, na patuloy damhin, makilala at patuloy paglingkuran. Sapagkat iniba sila, naiba sila, ang kaibahan, hindi pagkatao ang nangibabaw. Isa ba kayo sa nakatamo ng gayon? Magalak kayo at magpugay, sapagkat patotoo, banal na espiritu ang nagpadama, nagpakilala, tinanggap ninyo. Nek karameneyahanam, sapagkat tulad ng sanggol, nahambing sa sanggol na walang batid at kaalaman ang taong walang kamalayan. At walang inaalam at di inaalam, sapagkat wala nga siyang kaisipan para umalam at magpaalam ng marapat at nararapat. Kaya't magpugay kayo kung natapos na kayo sa sanggol na pananampalataya at nabuhay na kayo sa pagtitiwala ng Ama na nang tanggapin niyo siya na lubos ang pagkilala. Nek karameneyahanam, mahahambing kayo sa batang nang magkaisip na, hinahanap niya na ang kanyang ina para pakainin siya, bihisan siya, at yakapin, mapadamang mahal siya. Talinghaga kung binaybay, mawawa ang tuwiran, ang may pandama ay nakadama. Nek karameneyahanam. Hindi sinabi ng Amang huwag kayong maghanap buhay. Kayo'y makinig na lamang sa akin at huwag na rin kayong kakain. Ang sinabi ng Ama, laganap sa daigdigang pagpapalat biyaya kong hinain, kaya't malaya kayong magsikain at kumuha't manginain. Subalit, unahin niyong ako'y kilalanin nang patuloy kayong busugin. Mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kinukumusta kasi eto't maliwanag na may sakit pa. Maliwanag kang naka-wheelchair pa. De sa makatuday wala pa siyang nakamtan. Oo nga naman. Di ka naman nga bulag, nakikita mo nga hindi pa siya gumagaling. Ngunit kung may pangunawa ka, maaring ang gumaling sa kanya'y hindi mo nakamtan. Kaya wala ka ring alam. At yun ang patotoo na may mata, ngunit walang makita. May pandama, ngunit ang puso niya lamang ang dinadamang tumitibok, ngunit di niya mabilang. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, baybayin nyo ngayon kung saan hinugot ang mga katagang yaon. At sabihin nyo ngayon, tao lamang ang nangusap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dahil may Diyos, nais niyang mag-alay ng tuwiran
sa buhay dahil buhay siya. Ayaw niyang nakikita ang mga anak na buhay pa'y patay na't malayo sa kanya. Kundi ang layo niya habang nabubuhay sila, buhay din ang pag-asa, buhay ang pananalig nila, buhay ang ligaya, buhay na buhay sila sa pagmimithing amay madamang lubos nila. Yaon ang ama, nagbibigay siya ng sigla, bumubuhay siya ng ligaya, nagbibigay ng pag-asa, bumubuhay ng mga sigla, kalusugan at kalakasan, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng ginhawa, nagbibigay ng kailangan, magbibigay ng pangangailangan, sapagkat lahat ng anak niya ay tuwirang minamahal. Alam niya kung ika'y lumuluha, kung ano ang dahilan ng iyong pagluha. Alam niya kung ika'y nagagalit, kung ano ang dahilan ng iyong galit. Alam niya kung ika'y nangingit-ngit, alam niya kung anong dahilan ng pagngingit-ngit. Alam niya kung ika'y nawalan, alam ang dahilan kung ano ang pinagkaalisan ng iyong mga nawala sa buhay. Alam niya kung ika'y dumadaing, kung anong dahilan ng iyong pagdaing. Alam niya kung ika'y masaya, at anong dahilan ba maligaya ka. Alam niya kung ika'y kontento, at bakit natutuntun mo ang kontentong buhay mo. Alam niya kung papaano ka tumatawag sa Kanya. Alam niya kung paano mo siya sabahin. Alam niya nga walang malilihim. Kaya't alam niya rin kung papaano ka nagpapakasakit para sa Kanya'y tumupad, para sa Kanya'y sumunod, para sa Kanya'y maging tapat, para sa Kanya'y maging ganap. At alam din naman niya kung bakit ka gumaganap, kung bakit ka naglilingkod, kung anong dahilan at naglingkod ka, kung ano ang pakay mo, kung ano layanan mo, kung ano at bakit ginagawa mo ang gagawin mo. Kaya nga't patotoong siya lamang ang lumilirip, at walang makalilirip kahit na kanino sa bawat saglit. Ang lumilirip ay di nakikita, ang nililirip ay kanyang nakikita. Ang sinusuri nila ay mata, ang pangsuri niya ay iba. Wala siyang makakakita na mata ang pangsuri niya. Batid niya kung ano ang layunin ng bawat isa. Batid niya kung paano ka nabubuhay. Nakikita niya kung ano ang kinabubuhay mo. Batid na batid niya kung bakit nakahihinga ka pa. Kitang-kita niya kung ilan ang tibok ng puso mo. Nabibilang niya kung paano pumipintig ito. Nakikita niya kung ilang patak ng luha mo ang tumagaktak sa iyong mga mata, kung bakit at anong dahilan ng pagluha mo. Nababatid niya kung anong iniisip mo. Nababasa niya kung anong laman ang isip mo. Natatarok niya ang damdamin mo, at natarok niya na hindi mo pa sinasabi. Kaya't ang lahat ng alam niya ay hindi alam ng mga anak niya, kaya't pinababatin niya ang dapat malaman nila at dapat matutunan sa mundong ibabaw. Ngunit at pasubali, ilan kaya ang magninilay at mag-aaral ng nais niyang ipabatid? Ilan kaya ang magtatanto at gugusto sa nais niyang batirin? Ilan nga kaya ang makapagsusuri sa layo ng Ama
At ilan ang gugusto sa hangaring mabuti niya. Ilan tao, katotohanan ng tinuturan ko. Kaya't kung patuloy magtitiwala sa isang Diyos na totoo, sino nga tao ang magsasabing walang Diyos? At sinong magsasabing bakit ganito buhay ko? Kundi lahat ng magsasalitang tao, salamat po Diyos ko at Ama ko, sa bawat dinanas ko'y pinatatag, pinatibay mo ako, sapagkat pinakikita mong may gagawin at magagawa ka sa buhay ko. Ilan nga kaya ang totoong mananampalataya? Ilan nga kaya ang totoong nagtitiwala sa Ama? O tao, sulo ngayon magsuri kayo sa bibig ni Constancia, kung ganang pagkatao ang talinong pinagmumulan ay siya. At ang may pandinig sa inyo ay magnilay, ang may mata sa inyo ay magsuri, ang may pandama sa inyo ay nakadama, at ang nadama ay di tao. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Ilan kaya ang nasilayan ko, wika nga niya, na totoong ako ang sinamba at pinakikilala. Ilan din kaya ang mga nagmamaang-maangan na ako ang sa puso nila, ngunit walang pandamang pag-ibig na totoo sa kapwa-tao nila. O tao, kaya nga tampasubali ang kapwa nyo, tititigan kayo at masasabi kung ano ang dumi ninyo. Sa panlabas na anyo ninyo ay masambit kung ano ito. Subalit kapag ang loob nyo ang sinuri at tinitigan, kaloob-looman ban, batid kung ano ang nilalaman. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ipagbili mo ang karapatan, sulong malaya kanila lang, subalit pakatandaan, lahat ng taong isip at damdamin ay di makatotohanan, sila rin ang mabibigatan, sila rin ang mahihirapan, sila rin ang takday, wala nang hinaing, kundi higpit ng daing ang daranasin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang bawat araw ay kapakinabangan. Yaon ang patotoo. Halibas dito, halibas doon. May patalikod at paharap pa. Anong di magagawa ng Ama kapag ginustong gawin niya? Sulong taong magagaling at matatalinong mangusap, bulay-bulayin ang binigkas ko at pagtawanan nyo. Balang araw pa totohanan ko yaong lahat ng ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Oh, may sakit pa ba kayo? May sakit pa po ba kayo? Siyempre naman po kahapon naka-wheelchair pa ako Ano? Kumusta ka na? Kumusta? Ay, Diyos at Ama. Habang may buhay eka nga, habang may pamamaraan, mabubuhay pa rin. Ibig sabihin, habang bubuhayin ng Ama, maraming pamamaraan siyang gagawin. Subalit kapag takda na,
Eh ano man, wala nang paraan, di ba ga? Kaya habang hindi dumaratal yung takdang tinanguan, naniniwala ba kayo na nang nasa loob pa lamang na sinapupunan ng ina ang isang tao, bago sinilang alam na ng ama kung kailan mamamatay? Alam niya na kung anong magiging kapalaran. Nang dahil ang tao hindi niya alam kung anong kapalaran niya, hahanapin niya, di ba? Kaya ang tao ay maghahanap para masumpungan kung ano ang kapalarang nakatakda sa kanyang buhay. Subalit, lahat ba ng naghanap ay nakita nila ang totoong buhay nila? Hindi. Nakamtan nila kung anong gusto nila, subalit hindi nila nakamtan kung anong totoong buhay. Yun ang buhay na walang hanggan. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kumusta? Dapat bawat araw may pagbabago. Sakit na. Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang dapat lumakad dyan. Parang kinukuryente ka. Hanggang saan? 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 Hindi dapat tumandar yan. Kailangan umakyat yan. Oh. Maakyat ba? Oh, maakyat. Sapagkat kung si Kunching lang, hindi niya alam paakyatin yan. At di niya mabubuhay yan. Sige. Saan? Hanggang saan? Ayan. Oh, gumagalaw mag-isa. Oh, sige. Masakit ba? Sa bahay, gawin mo yung pinagagawa sa'yo. Hanggang sa makalakad. At huwag kang nag-iinit ang ulo para makalakad ka pa, ha? Less stress, galit. Ano? Sige. Anong gagawin natin dito ngayon? Hindi naman natin pwedeng putulin. Hindi. Kasi nga yan sa ugat. Sa ugat. Dapat iwasan mong masugatan. Bawal. Pag nasugatan, mahirap matuyo. Kinakayod nila yan. Diba? Alam ko, kinakayod nila yan. Inaalis yung bulok sapagkat hindi yun mabubuo. Dahil patay na yun, hindi na kayang paandarin ang kanyang ugat. Paano kung palalim ng palalim, palalim ng palalim? Kaya magmiti kang gumaling yun na hindi lumalim. No? Ganun ang ginagawa, di ba? Sapagkat bilang tao lamang, hindi manghuhula ng gagawin at ginagawa. Hindi hihulaan kung ano ang ginagawa sa inyo. O, hindi na pwedeng galawin yan. Sapagkat, kaya ka nga may ganito, di ba? Sa mga naoperahan, hindi na pwede yung himala. Kasi, artificial na. Sa mga natural pa,
pwedeng magkaroon ng himala. Ano? Sapagkat yung bumbilya na nilalagay sa mata, hindi pwedeng buhayin uli yun kapag napundi na. Kaya huwag pabayaang mapundi. Hindi naman yan tonsillitis, hindi rin yan pharyngitis. Mayroong isang test din sa dulo. May pangalan yun. Ha? Hindi. May pangalan yun, kaya nawawala ang boses mo. Sabi nino, sa ugat yun eh. Ito sa pinakaloob ng vocal cord mo yun. Tama ba? Hindi sa labas. Sa pinakaloob ng vocal cord mo, nandoon yung mga ugat na yun. No? Tapalan mo na lang ng ECMO ito. Siyam na araw, siyam na gabi. Kung magtitiwala ka, mananauli ito. Pagarian ka. Wala ka namang sakit sa baga para mawalan. Kaya nga sinasabi ko, wala kang sakit sa baga para mawalan ka ng boses. Ang pinagmumulan lang naman ng nawawalan ng boses, may diferensya ang vocal cord. Wala ka naman diferensya sa vocal cord at wala ka rin diferensya sa baga, kaya may posibilidad na magkaboses ka muli. Ayaw mong pakayod sa doktor? Ha? Ayaw mong pakayod? Wala namang. Alam ko. Ginawa na sa'yo yun, di ba? Kaya nga lumala yan eh. Gusto mo, tuloy-tuloy pa rin. Dagdagan mo pa. May kulang pa. Kung bagay ganito pa lang, hindi pa ganon. Ha? Magkatabi kayo. Parehas naging sakit nyo. Sa loob, magkaiba lang ng pwesto. Pero magkaiba isip nyo, no? Magkaiba. Yan, bumababaw na. Tuloy-tuloy mo para patuloy na bumabaw. Matulog ka na. Huwag kang dumilat ang mata. Wala ka namang binabantayan. Oo nga naman. Bakit nga naman maniniwala ang lahat ng tao? Tao lang si Constancia. Bakit nga naman tatanggap ang lahat ng tao? Mayroon ding mas magaling para sa kanya. Batid ko. Wala na ang problema. Tapos na problema nito. Bakit? Sapagkat tinapos mo na. Tingin doon. Balik mo. Meron na rin yung isa. Parehas na sila. Nasa sa iyo kung pa-o-opera.
Marami nang nagsabing ganyan. Pag nainip, tapos na. Ay, katulad ko na naalis ako. Bumalik ako. Kaya nga sinabi ko sa kanya, marami nang nagsabing ganyan. Nang nainip, tinapos na. Sapagkat tao minamasdan nila. Tao pagmamasid, tao pantitig, tao pandinig, tao ang ginamit. Hindi ang dapat ay tagasuri nang maabot ang sinusuri at makilala ang sinusuri. Sapagkat kung tao kayong tititig at susuri, hindi nyo maabot matatarok ang sinusuri nyo. Sapagkat ang masusuri nyo ay taong tinitirigan nyo. At siyaon kayo, mga walang pandama, ngunit nagsasabing may espiritu, sapagkat kung nadarama nyo lamang ang nangungusap sa inyo, nakilala nyo ng lubos na higit pa sa buhay nyo, sapagkat di magpaparatang ang mabig ng tao kung may pandama at may katotohanan sa mundo. Sapagkat walang taong gagawa tutupad ng ganito, lalong di demonyo ang tutupad sa inyo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Kung ganang pagkatao, di bibigkasin ito, anong tapang naman niya bilang may pandak na babaeng tinuringan? O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Sumayin niyo ang kapayapaan, magmahalan kayo't matigib ng pagmamahal nang mawawa niyong mga layunin ko. Sumayin niyo ang paghahari mula ulo hanggang talampakan nang mawawa niyo ang layon at nasa ko sa mundo. Kung magkagayon at batid niyo kung sino't ano ang paghahari ng Ama sa buhay niyo, makikilala niyong lubos ang mga kabutihan niya at di pagpapaimbabaw bilang pagkatao at di gagawin ng marapat sa mundo sapagkat amang nakatitig at nagmamasid batid kung anong gawa ng tao sa mundo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag sapagkat ang bawat isa'y may karapatan na mahalin at magmahal. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, magmahalan kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Magmahalan kayo, ha? Oo nga naman, ano? Kahit kailan hindi mo pwedeng tasahan ang kapwa mo. Para kang lapis na tumatasa. Ano? Bakit? Sapagkat di mo alam ang bukas ng kapwa mo. Ang buhay ng kapwa mo. Totoong totoo. Sabi nga ng Ama, kaya niyang pasibulin ang tubig sa tigang na lupa. Sa burol na walang sumisibol. Kaya niyang buksan upang mapasibulan niya ng tubig. Kaya niyang buksan ang saradong pintuan at siya'y pumasok na di nakakakita ang mata ng tao at walang makasisilay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung siya'y pakikinggan lamang, mabubuksan ang pintuan ng kanyang paghahari sa bawat anak niya. At patuloy siyang madarama at makikilala sa gayon. Lahat ng may buntong hininga, sasabihin nila, ay kay sarap sa piling ng Espiritu niya. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Halimbawa, mayroon kayong anak, kamag-anak, mahal sa buhay, mahalaga sa buhay nyo. Kapag alam nyong padating siya, hindi ba't naghahanda kayo? Yung nagpapahalaga? Hindi ba't pinaghahandaan nyo ang maging masaya siya? O kayo, anong hinahanda ninyo? Hindi naman kakainin ng Ama, hindi kakainin ng anak, at di kakainin ng Espiritu Santo ang bagay pagkaing hahanda ninyo. Kaya't alin ang ihahanda nyo? Ang isip at puso nyo. Kung paano nyo tatanggapin ang sa inyo'y lumilingap, nagpapahalaga, at dapat na nais nyong kamtin kung nais nyong tanggapin.
mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At kapag ang isang tao may nais makamtan, hindi lamang sarili niyang kapakanan at kasiyahan ang dapat niyang gawin upang ang amang magbibigay ng kapasyahan para siya'y aliwin at pagalakin, siyang magbigay na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi ninyo ganang mawawawaan ang salitang yaon, sapagkat tao kayong uunawa, kung pang tao ang inyong unawa. Subalit yaon ang patuto, taglay nyo'y banal na espiritu, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kumusta na? Ngumanga ka nga. Kaya mo ba may pagagawa sa'yo? Makatitiis ka ba? Mababata mo ba? Magagawa mo ba? Hindi naman kasi ang gawain ito'y katulad ng Kristo ay nasa baba. Lahat ng nagsitungong may pagnanasang gumaling ay pinagaling lahat. Panahon ng Espiritu ngayon, karampot lang ang kaloob. Sa karampot na yan at nakikipagtotoo ang taong sa totoong bumaba at binigay, may kakamtin. Mahal na mahal ko kayo. Paano kung sasabihin totoo ka? Nakikita ng Ama, di ka naman totoo. Madadaya mo ba siyang totoong totoo? Kaya ang wika niya, damhin nyo sa puso nyo at mararamdaman nyo kung totoo ko. Kaya sumayin nyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Di nga ba't kapag halimbawa kayo'y may hinihintay, kung kailan yaong alam nyo ng bukas yun eh, inip na inip pa rin kayo at parang gustong-gusto na ninyo? Bakit yung kamatayan? Hindi nga mahintay, sapagkat walang gugusto niyan. Subalit yan naman ang nais at layo ng Ama. Yan ang inyong pagandaan. Kung tunay kayong matuwid sa kanyang pananaw, at kung tunay niyo siyang nadarama at kinikilala, sapagkat di nyo man hintayin, di nyo man paglaanan, na sinasabi nyong ayan na at bukas yan, alam niya na kung kailan. Kaya't ang naglalaan sa kabutihan at nagbabagi ng kabutihan at batid niyang totoo, tunay nang nakita, ay ganap. Kanya bang pinabayaan? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naglilingkod ang tao upang ang mga totoong naglilingkod ay nakakadama ng galak sa puso nila. Upang ang tunay na naglilingkod ay nakakapayapa ang paglilingkod nila. Hindi nakapagpapalito, hindi nakapagpapagulo, hindi nakapaghihinagpis, hindi nakapagpapaluan ng tigmak-tigmak ang mata, kundi nagpapaampat, nagpapaaliw, nagpapasigla, nagpapaliwanag, nagliliwanag, at nagbibigay unawa sa lahat ng ang Ama ang hinanap at tinanggap. Kaya't bawat araw, sa kabila ng pinagdaraanan, kapag nagpatawa, totoong natatawa. Kapag nagpasaya, totoong masaya puso nila. Hindi maaaring sarili dinadaya, nagpapasaya ng kapwa, ang sarili lumbay na lumbay. Kapaimbabawan niyaan mga anak ng Ama. Kaya't ang layo ng Ama, kung paano ka nagpapasaya ng kapwa mo, puso mo'y masaya rin. Sapagkat hindi mo mahahayag at mapapatotohanan ang salita ng Ama kung hindi mo sinasabuhay.
Kaya't ikaw munang magsabuhay nang matutunan mo ang tapat na ama mo ay hindi huwad. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya't sumainyo ang paghahari niya ng kapayapaan at kagala kay kamtinyo, at di kayo nagiging talusira sa salita nyo, at makita niya at totoo ang bawat anak na nagsasalita at nag-aalay ng ganito at gayon, sapagkat siya lamang ang nakalilirip sa bawat damdamin at isipan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Iba ang tumaba ka na kusang tumataba ka kaysa tabang lamig at tabang gamot. Hindi bali ng patpatin at payat ka, kumaliksit malakas ka at masigla katawan mo kaysa mataba kang wala kang mayusad. Alalawang bagay gayon din sa pananampalataya. Kailangan tumaba ang puso nyo sa pag-aalay sama ng galak at tamasahin nyo ang liwanag nang sa gayon. Payat man ang katawan nyo, masiglang katawan nyo at pati kaluluwa nyo ay galak na galak. Sapagkat siya ng patuto, siya'y nagahari sa inyong ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang tao, kapag may sinabi ang kapwa-tao, wala nang inabangan kundi yung sinabing yaon. Maniniwala lamang ako kapag natupad at nakita ko. Subalit habang hindi, sino siya para paniwalaan ko? Ganyan na ang nasimulan mula sa simula. Kay Abraham, kay David, kay Moises, sa Kristo, sa mga apostol, at mga sumunod na ginamit. Kay Jeremias pa, kay Isaias, lahat ng nagpapatotoo sa Ama. Ngayon, ano ang naiba? May maiiba pa ba? Taong inuulatan, taong pinababatiran, gayon din ang isipan kung taong tatanggapin at pagkataong tumatanggap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan, sapagkat kayo'y mahal na mahal ko. Mahal na mahal ko. Wikang ang pinababatid at sa inyo'y pinadadama. Yaong amang sa inyo'y nagpapabatid na tuwiran at kilalanit makilala nyo nawa. Sa puso, huwag sa nguso. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila bang Ama? Ay, Pasko na, sinta ko, pawiin ang lumbay mo, anumang dala-dala mo, ilagak mo sa Ama mo. Ibigay mong tapat ang puso mong taglay, isip mo'y paggamit sa kabutihan. Huwag mong isiksik ang kung ano-ano, sa isip mong nalilitot, nagugulo pang totoo. Yaan ang totoo, mga minamahal ko, magnilay at magbulay, sa Ama ay ibigay. Bawat araw at gamimang naturingan, lahat ng sa inyo'y pinagdaraanan. Kung tunay ninyong siya'y kilalang lubusan, pakikita niyang siya'y sa inyo'y buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung papaano ang kamatayan ay di nagpapaalam,
Pag dumatal sa katawan, ang karamdaman ay gayon din. At ganon din ang kagalingan. Kaya, hindi man nagpapaalam, oy, bukas gagaling ka na. Manalig ka sa Ama, pagagalingin ka. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. Madurog kayo. Sulong. Makadurog kayo. Madurog kayo. At sa takdang araw ng kalayaan niya, ikantil niya ito. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay sarap naman ang buhay mo, anak. Mabuti ka pa, tulog-tulog lang. Tulog, suso, iyak, iri, gising, tulog. Wala naman dapat gamutin sa'yo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, tigibin ninyo ng pag-ibig na totoo. Yaong taglay na puso nyong tumitibok na batid ng Ama, na sa bawat araw at gabi, siyang nagpapatibok nito. Upang maramdaman nyo kung paano ang paghahari niya. Sa isip ay pagnilayan ng mga aral niya. Huwag kung ano-anong sinisiksik ng demonyo sa inyo para malitot, magulot, magalit, magdamdam kayo at mabahala sa bukas at mamaya nyo. Sapagkat hindi nyo batid ang magaganap sa buhay nyo, kaya't huwag nyong pasakitan ang isip nyo sa mga lalahanin sa buhay nyo. Kundi pasakitan nyo kapag nagkakasala kayo nang makita ninyo kung paano ang hirap ng dulot ng kasalanan nyo. Kaya't ibigay nyo ang katapatan ng puso nyo at ang Amang aaliw lubos sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May bukas pa. Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? May pera po ba kayo? Dapat lagi nyo sabihin may pera kayo. Hindi naman kami mangungutang, sinasabi nyo wala, kaya lagi wala. Buhay ba ang Ama? Sabihin nyo, Amen! May pera ba kayo? Amen! Yan! Para lalong kayong magkapera at ang walay magkapera. Wala namang nangungutang wala ko ang pera. Kaya ayun, sumunod na araw, walang pera. Yung walang pera, sabi niya, meron ako dahil ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ang bumubay sa akin. Abay, meron ako. Wala siyang pera, nagkaroon siya. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat maliwanag ang nakatala sa banal na aklat, kung anong pananalig mo, siyang nagaganap sa buhay mo. Kung anong pananampalataya mo, matutupad sa buhay mo. Pagpalain kayo, kaya lagi kayong umasa, manalig sa Ama, siyang buhay, siyang galak, siyang sigla, siyang liwanag, siyang kasaganaan ninyo. At nang di kayo naghihinagpis sa hirap. Sapagkat ang Ama
ay butihin at napakabuting ganap. Buhay ba ang Ama? Pagpalain kayo. May sakit pa ba kayo? Ayan, gumaling na ako sa pangalan ni Kristo. Buhay ba ang Diyos? Sigaw. Amen. Aba. Amen. Amen. Ayan.